sa unang hirit at sa pagpasok pa lamang po ng Setyembre, sunod-sunod na nasa sasabat yung mga salansangan po at pamilihan yung kilo-kilong double dead na karne o tinatawag din nating botcha. At bilang consumer, may habol nga ba tayo sa mga nasa likod sa pagbibenta po ng double dead na karne? Yan ang ating aalamin sa ating nag-iisang kapuso sa batas. Siyempre, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning. Sana mas masarap sana ang pang-agahan natin sa kanila, no? Medyo hindi nga kaaya-aya, amoy pa lang eh. Pero ang tanong ng marami, ano yung mga umiiral na batas para syempre maprotektahan naman daw yung consumer in relation to yung mga hot meat na yan? Oh, hot meat, double dead meat, botcha, iba-ibang tawag. Actually, iba-iba yung I mean, we use the terms interchangeably, pero actually, Pare-pareho lang. iba-iba ang ibig sabihin sa ilalim ng batas. Pero actually, dalawa po yung batas ang ginagamit natin in relation dyan sa mga double dead hot meat botcha na yan. Isa na nga yung Meat Inspection Act o yung RA 9296 at yung RA or Republic Act 7394 o ang Consumer Act. So, ang hot meat, meron pang ibang kaparusahan as compared to botcha, Hindi naman. gano'n? Kaya lang kasi sa ilalim ng Meat Inspection Act, yung hot meat, yan yung hindi na-inspect. Ayan. Kasi sa ilalim ng Meat Inspection Act, yung isang hayop, di ba, ang general rule, dapat yung ibebenta sa mga palengke natin, yung mga bagong slaughter o bagong patay na mga hayop. So, sa ilalim ng batas po, dapat i-inspectionin nila yung hayop bago ito patayin. Para siguradong walang sakit, buhay, at malusog. Meron pang requirement, matapos patayin, may inspection ulit para siguraduhin na hindi na-adulterate yung meat na to. At tama ang pagkapatay at wala ngang nangyari in between the slaughter and the sale. Right. So, tatatakan nila ulit. So, dapat meron pong tatak na inspected and approved at bawal at yan ang hot meat. Okay. Yung pagbebenta ng meat na hindi pumasa sa inspection at yan ang pinagbabawal sa ilalim ng Meat Inspection Act. Okay. Yung double dead naman, ito po yung baboy, baka o kahit na anong meat, manok, isda, napatay na bago pa siya pinatay. Okay? So, ibig sabihin, namatay sa sakit, na aksidente, nadulas. Nadulas. Bago kinatay, na nanghinayang ang may-ari. Oo nga. Kinatay, yan po yung double dead. Kasi nga, patay na, tapos pinatay mo ulit. Kinatay mo ulit. At ito nga, actually, mas malaki din yung posibilidad of being harmful to the public. Because nga, hindi nga natin alam kung mga mikrobyo na nasalid dun sa dugo. Well, yung botcha, yun naman daw ibig sabihin ng sa Chinese ay do not eat. Madalas kasi nagtatanong, bakit ba botcha? Well, meron nagsasabi, tanongin natin kay Lynn, confirm natin kung ito ay dalawang katagang ang ibig sabihin ay do not eat in Chinese. At ito yung term sa lahat siguro ng bawal na meat, hot meat, double dead meat, na basta bawal kasi nakakasama sa kalusugan ng publiko. So talagang sinasabi nga kasi ng NMIS, health hazard siya, no? Kahit sinasabi health hazard talaga. Hindi naman daw ganun grabe yung mga sakit, no? Pero still, pwede ka makakuha pa rin ng sakit dyan, Ano yung mga penalty sa ilalim ng batas? Dahil ngayon, dinadebatihan na sa Senado, papataasin daw dahil hindi enough. Dahil hindi enough. Kaya nga sinabi natin na dalawa yung batas na sumasakop dito because actually, at saka hindi nga, kung ano mang batas ang pinaghuhugutan ng penalty, hindi pa rin sapat para matakot yung mga profiteers from continuing to sell double dead meat. Kasi siguro, ang laki ng kanilang patong, malaki yung kanilang profit. Kaya kung mahuli sila, sorry na lang, pero parang tinikling sila sa batas kasi pag di naman sila mahuli, malaki naman ganansya. Pero ang problema nga, sa ilalim po ng Meat Inspection Act, administrative fine lang. Actually, nakakagulat nga kasi, administrative fine lang, pwede lang nilang kumpiskahin. Pag nahuli nila, pwede nilang magbigay ng order na to cease and desist from continuing to sell. Pero pera din lang ang katapat niyan, di ba? Pag binayaran yung fine, tapos na. So ngayon, actually, saan nila kinukuha yung kulong? Sa Consumer Act. Yun ang ginagamit nila. Kasi sa ilalim ng Consumer Act, of course, bawal yung pagtinda sa publiko ng kahit anong bagay na nakakasama dito. Pero ang problema, ang penalty nga niya, 6 months and 1 year lang at meron ding fine na 1,000 to 10,000 pesos. Ilang kilo ano ba lang naman yun, di ba? So yung sa mga gustong gumanansya, nagsusuga lang talaga sila na hindi sila mahuhuli at nananalangin na hindi sila magkakasakit. Yung mga bumibili, di ba? Kasi pampapuno din daw siguro ng tiyan yan, di ba? At saka pag linuto mo daw ng gusto, baka naman,
hindi sila magkasakit if you cook it, di ba, long enough, Right, mamatay mga oo. mikrobyo, but still, malaking perwisyo sa health ng mga tao. Ako, I'm all for yung sa pagpapataas talaga ng penalty no, na pinag-uusapan ngayon. Kasi maganda yung mga penalty na sinasabi nila. Diba, 200,000 to 1 million. To 5 years. Kasi Oo. it has to be something na matatakot sila. Or either that, dapat siguro kasama na rin yung pagmamatsyag ng mga local government units natin na sila naman talaga yung nakatutok sa mga pamilyang Yan. bayan, dyan sa mga kalye-kalye, di ba? Sila Sana merong ma-implement mga lang, ano? inspektor na pwede mag-inspeksyon kung talaga bang okay yung pinapatay, kung okay ba yung binibenta. Right, right. Yung pag-set up ng mga checkpoints para hindi na natatransport. I mean, para magkaroon sila ng profit, kailangan medyo madami-dami yung bebenta nilang botsa, di ba? So siguro mga checkpoint para siguraduhin na hindi umiikot, kumakalat Yes. ang dead meat, hot meat, double dead meat. Sana walang na Ever. tumatangkilik na rin yan. Tigil-tigilan na ho natin yung mga pagbili ng mga Mahirap kung kasi saan pag yan, gutom. di ba? Ayan, sana ho'y marami tayong napulot na impormasyong legal na naman sa ating diskusyon ngayong umagang ito. Thank you very much, Attorney. Thank you very much din. Siguro sana sa susunod, mas masarap naman ang ihahain natin sa kanilang mga Sige. issue. Ayan, thank you. At ngayon po, puntahan naman natin sina Igan at Pia sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Botsa checkpoint sa Pulilan, Bulacan, lalong hinigpitan. Double dead na karne ng baboy na nasabat malapit sa Paco Market, Maynila. Hindi raw